Kamusta mga katropa at kung anong oras nyo man ito pinapanood, mabuhay po tayong lahat. At kami lalabas kasama mga kasama ko sa bahay dahil boboto kami ang para sa aming ikauunlad sa aming trabaho. Ayun. Pero syempre para sa company na rin, company at para sa mga empleyado kung ano yung the best, maganda. Ito kasi pagka may mga big companies katulad nito, may mga union na tinatawag. Yun yung pumuprotekta sa mga kapwa naming empleyado sa company. So yun ang dahilan kung bakit kami lalabas, dahil meron kaming botohan, may botohan na mangyayari. Either yes, tatanggapin ang agreement ng union to company, tapos no, hindi tatanggapin at magkakaroon ng strike. So puntahan natin at malalaman kung ano yung magiging kalalabasan. Nandito na po kami at habang papasok po kami ay grabe, sobrang daming tao. Andiyan na, daming tao. So eto na po yung pila at grabe ang haba. Hanggang dun yan, pero actually kanina pa to. Ang simula is 1:00. Lahat na ng empleyado AM shift, PM shift ng High Life, nandito tayong lahat para ipaglaban ang kanilang dapat ipaglaban. Yan si JP. So dito na po kami at ito yung karamihan ng mga empleyado rito. Grabe. Pang umaga ka? Uy, nakakuha ko pala. Ito nga pala si Kadiskarte, kasama natin, nasa likod ko pala. Ayun, paglalaban namin ang karapatan. So I'm just going to go through the summary of changes. So there were 4 changes outlined to the document since the last ratification in May, or the last meeting in May. The first item was the ratification bonus. The employer's best and final offer. Okay, so yun, buboto na at ito na yung moment of truth. Umulan kanina. Bale, lalabas ako ngayon mga katropa dahil bibili ako ng pandesal. Pero alam nyo ba kung anong oras na dito? Mag-aalas 3 na ng hapon. Pero syempre, gumising ako kaninang mga 1:00. Tanghali na kasi ginising Dahil nasanay na sa mga ganong paggising. So ito na yung panahon, season dito sa amin. Fall, taglagas na, tapos ulan. Nagja-jacket na kami lahat. So ibig sabihin talagang malapit na ang winter, malapit na mag-snow. At pasensya na sa mga hindi ako nag-upload kasi naging busy at saka may sitwasyon akong kinailangan kong ipahinga. Ganun. So kahapon, yung napanood nyo kanina, yan yung video na nag-vote kami para sa aming collective agreements kung i-accept ng karamihan or hindi i-accept, tapos makikipag-negotiate ulit sa employer. Ganun. So yung voting, papaliwanag ko sa inyo kung bakit may mga ganong voting dito. And then mamaya bakit nga ba may ano ba yung mga union dito. Ay, sarado siya mga katropa. So hindi ako makakabili ng timapay. So punta na lang tayo sa kabila. Tingnan natin kung anong mga pwedeng makain dun. Ito yung nakita kong mga pagkain, mga kakanin. Puto kutsinta. Ayan sarap. Puto kutsinta, tapos takoyaki. Ayan. So mga ganito na lang ang makabibili ko. Ito na. Meron po ate. Lugaw. Ito na lang yung isa sa mga bibiling ko. Lugaw. Ayan. Ano gusto mo? Nakabili na ako. Ito. Medyo naparami
yung tinapay na pandesal na sana, napalaki yung gastos. So, ayan, hindi bale. Pero naman kaming matatanggap na ayuda Kasi, yun nga, doon sa kahapon, yun nangyari kahapon na talagang nagbotohan at syempre, paldo. Ganun lang yun talaga. Kahapon, nagkaroon kami ng mga voting kung tatanggapin namin yung bagong and final offer na agreement sa employee at sa employer. Kumbaga, yun yung magiging protection namin mga empleyado para sa increased wage, tapos sa benepisyo na nakukuha namin sa company at yung workplace, kung safe ba yung workplace namin, kung maganda ba yung condition ng workplace namin. So, dito sa Canada, nangyayari yung mga ganyan, yung mga pagka-end ng mga kontrata ng union to company, na yung agreement, yung collective agreement nila, kailangan mag-renew. At pag hindi nagustuhan ng empleyado yung bagong agreement, syempre magkakaroon yan ng voting. Yun yung nangyari kahapon. So kung mag-yes ka, yun yung tatanggapin mo yung bagong collective agreements, or kaya magno, hindi tinanggap, magkakaroon yan ng strike from empleyado dun sa employee. Ganon yung mga kasama yung union na representative. So dito sa Canada, may mga nangyayaring ganyan, mga strike. Katulad nung Canadian Post, umabot siya ng ilang beses na strike ata, yun nangyari na pagkakabalita ko rito. Tapos nag-resume siya nung September 25, 2025. Tapos meron ding nangyaring strike doon sa Cargill nung last year, July, over 40 days. So ibig sabihin, hindi nila tinanggap yung bagong agreement nila. So nagkaroon ng nag-strike sila ng 40 days, ganun. So ang pinaglalaban nila dito ay syempre yung wage increase, yung mga ganun, yung benepisyo, kung ano-ano pa yung dapat nilang ipaglaban doon. Alam niyo dito mga katropa, normal yan. Pag sa Pilipinas naman, mayroon din namang mga private na sektor na nagre-represent ng union para doon sa mga empleyado doon sa company. Pero dito, yung mga ganito, malalaki tong mga company, so malaki din yung mga nagre-represent na union, na democratic organization na ganyan nga mga union. Yung sa amin, ang union namin is UFCW. Yun. So iba't iba rin ang mga local nila. Ang sa amin is 832. So pag-usapan natin mga katropa kung bakit nagkakaroon ng strike ang isang company to the union representative tapos doon sa employee pala doon sa employee. Sabi ko nga, may agreement ang union to company, na big companies. May kontrata sila, like for example sa amin ngayon is 5 years. So tapos na yung kontrata namin ng union. So nag-end siya nung January at supposed to be magre-renew nung February this year. Nung February, kaso hindi siya nagawa, hindi siya natapos, hindi na-approvehan. Wala kaming wage increase ngayong taon na to. So kahapon nagkaroon ng botohan at yun na yung final offer ng company to the employer. So parang mangyayari, kung mananalo yung yes, tatanggapin ng mga employer yung agreement, yung collective agreement. Nandun na yung increased wage, nandun na yung mga benepisyo at lahat-lahat na pwedeng i-offer sa mga employer. Ganun. Ang naging middleman is yung UFC, yung union, ganun yun. Pag nanalo naman ang no, magkakaroon ng malawakang strike. Yun. So ang strike ay minsan inaabot yan ng sabi nga dun sa pinag-meetingan kahapon ay umaabot yan ng pinaka-maximum is 90 days. 90 days, halos 3 months na yun. Almost 3 months. Matagal yun, mahaba. Lalo na pag nangyari ang strike, pupunta kami doon, mag-strike kami sa harap ng company, magtatayo ka doon, magbabantay ka, paglalaban mo yung karapatan mo bilang empleyado. Ganon yung mangyayari. Yun, wala kaming income, walang papasok sa amin, mga ganon. Talagang aantayin namin hanggang magkaroon ng bagong agreement. Katulad nitong nangyari doon sa Ontario, yung strike nila. So umabot ng 40 days. Mahigit 40 days ang sabi doon.
So kung kami umabot ng 90 days, masyadong mahaba-haba na yun. Dito sa Canada talagang maraming mga, hindi lang din sa Canada, sa ibang lugar din, mga may mga strike din kasi kailangan din nila ng increased wage. Kasi dito kasi talagang umaangat na, tumataas na yung mga cost of living. So may mga bagay na talagang pinaglalaban na para lang sa kinabukasan naman, syempre. At syempre, para hindi rin talo yung company, ibibigay din naman nila yung best offer para patas lang. Hindi yung lamang yung empleyado, tapos o kaya lamang din yung company, para at least nagtutulungan sila. Para hindi naman talo-talo, di ba? So, yun yung nangyari kahapon, okay naman. Paldo. Kumbaga sa mga sugal ng paldo, panalo, ganun. Yun yung nila term nila. Normal yan, nangyayari dito sa mga ganyan. Maraming mga union representative dito, mga democratic organization na mga ganyan. Sa amin, UFCW, ganun, at sa iba may malalaki din, malalaking company, malalaking organization ng union dito. At talagang yun, pinoprotektahan ng union yung karapatan ng mga empleyado dito sa Canada. Ganon kaganda yung mga nibibigay nila na para serbisyo sa aming mga empleyado doon sa company. Katulad ng dental, yan, mga benepisyo, sick pay, kung ano pa yung mga check-up, mga SAJ, yung mga ganun. Maraming benepisyo. Depende sa company kung ano yung mga benepisyong binibigay nila, kung ano yung mga ino-offer nila doon sa company para doon sa empleyado. Ganun. At saka syempre, doon sa workplace. Kung ikaw ba naman magtatrabaho, hindi safe yung lugar mo. So, doon din papasok yun pagka ganun. Tapos, eto pa. Kung dahil nasabi na nag-expire na yung collective agreements namin nung January, tapos supposed to be mag-i-increase nitong February, kaso hindi naprubahan yung collective agreements namin. So, meron kami yung tinatawag na retroactive pay, o yung sabi nga nila, retro pay. Parang hindi na ibigay na increase wage sa amin. So, doon mangyayari, papasok pa rin yun. So, magkakaroon din pa kami ng retro pay. Sa mga paparating na mga nagtatanong sa akin, na ano ba nangyari, apektado ba sila? Hindi po kayo apektado dahil balik operasyon na naman po ang company. At maganda po talaga ang High Life kung tutuusin, dahil dito nyo matutupad ang inyong mga pangarap talaga. Malaking tulong din po sa amin ang High Life. Lahat kami ng mga Pilipino nandito na galing sa Pinas, ibang lugar, na natupad namin yung mga pangarap namin dito, malaking pasasalamat din namin. At syempre, ayaw din namin malugi ang company. So, kailangan talagang patas lang yung agreement, yung offer na talagang bibigay ng company to empleyado. Tapos kami mga empleyado to sa company, at least hindi kami lugi. Kumbaga, patas-patas lang. Kumbaga, balance lang talaga yung labanan. So, kahapon, 63% nanalo ang yes. Balik operasyon na naman. At walang strike na mangyayari. Marami talaga dito ang sa amin, sabi nga, kailangan talaga ng income. Kasi mawawalan ka ng trabaho ng pag umabayan, 90 days, walang income talaga. Katulad ko, mag-isa ako rito. Ako lang mag-isa rito. Wala akong asawa, walang anak, walang income. Ito lang yung kung pag-YouTube lang, wala. Konti lang. So, kailangan din talaga ng income. At ang maganda nito, wala akong hinuhulugang bahay, wala akong hinuhulugang sasakyan. Kumbaga, yung renta lang, bills, at saka yung pagkain, yun na lang. At saka pagbayad ng credit card, yun yung mga poproblemahin ko. Pero sa iba, malaki yung mga poproblemahin nila pag hindi ka ready. Kaya pagka sa mga ganitong sitwasyon, kailangan talaga ihanda mo yung sarili mo na mag-ipon. Dapat meron kang mga sariling savings, meron kang mga sariling other income, mga ganun, mga sideline, mga kung ano-ano pa na pwedeng additional income. Hindi lang yung magde-depend ka lang sa company na ito na lang yung trabaho mo, wala ka ng ibang So, kailangan din talagang magkaroon ng additional income at mag-ipon. Yun ang pinaka-importante. Kasi hindi natin talaga masasabi yung mga ganitong sitwasyon. Kung sakali nangyari nagka-strike kahapon, ngayon, magsisimula ngayon yung kalbaryo namin na hindi kami magkakaroon ng income. Hindi kami mag-generate ng income. Walang trabaho, walang EI, walang sick pay, wala lahat. So, wala kang papasukan talaga. So, walang income. So, yun yung mangyayari. So, kailangan talaga maging ready sa mga ganitong sitwasyon.
So ayun mga katropa, at hope nasagot ko yung mga katanungan ng ibang nagtatanong sa akin. At good news po, nanalo ang yes 63% at balik trabaho na naman po kami. So sa mga nangangarap na makapunta dito sa Canada, mga ganitong sitwasyon po, yung mga may mga encounter kayo pag nandito na kayo. At sinishare ko lang po yung aming experience at magkaroon ng knowledge yung iba. Actually, first time ko to. So, nagkaroon ako ng additional knowledge. At least alam ko na yung mga dapat gawin. So, ayun mga katropa, at hope nakatulong to. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-comment kung ano masasabi niyo dito. At i-share na rin tong video na to para mas marami pang mga kababayan natin ang makapanood at malaman ang buhay namin dito sa Canada. Hanggang sa muli mga katropa. Ciao! Baby, you give me ice and fire. Pagtsaga na lang muna itong malaking butas ng ilong ko, medyo mahirap. Maraming tao siksikan.